welcome back to my YouTube channel. It's me, RJ again. And for today's video, i-update ko lang kayo about dito sa aircon namin. So ito yung Colleen Full DC Inverter. Actually, it's been a while since I last posted the video about this product. Hindi na rin kasi ako nakapag-update. Ewan ko na busy na ako sa life and hindi na rin ako masyado nakakapag-upload ng video. I think medyo late na kasi patapos na yung summer. So in this video, i-update ko lang kayo sa performance ng Colleen and kung kamusta na rin yung bill namin sa kuryente. So guys, mag-backtrack lang tayo ng kaunti. So itong aircon namin guys, nabili ko to nung September 2023. So 1 year and 9 months na siya sa amin, almost 2 years na. So itong aircon na to guys, 1 HP full DC inverter siya. And at the time, nabili ata namin siya around 23,000 pesos. Ilalagay ko na lang din sa screen kung magkano na yung price ng aircon right now. Actually guys, nag-upload ako ng 2 videos noong 2023 about dito sa aircon namin. So kung gusto niyo yun mapanood guys, ilalagay ko na lang yung link sa description box. Well, basically yung first video ko, yun yung parang decision making process ko kung bakit Colleen yung binili namin. And then, doon din yung mga info about sa Colleen. So kung gusto niyo yun mapanood, punta muna kayo doon, balik na lang kayo dito para meron kayong idea sa aircon na to. And then yung pangalawang video ko naman, parang update siya kung magkano yung tinaas ng kuryente namin ever since nag-switch kami sa Colleen. So, nung time na bumili kami ng aircon, nandoon pa kami nakatira sa bahay ng parents ko. So, yung kwarto namin doon, medyo may kalakihan siya, kaya 1 HP yung binili namin. So, ang nangyari, after ilang months, imbes na bumaba, tumaas pa lalo yung kuryente namin. To be honest guys, medyo na-disappoint ako nung nalaman ko na mas tumataas pa lalo yung bill namin sa kuryente. Kasi kaya nga kami nang switch from non-inverter to inverter is para bumaba yung kuryente namin. So, ganito pala yun. Kaya pala siya tumaas is because yung previous aircon na ginagamit namin is 0.5 HP lang. Tapos window type yon, non-inverter. So, correct me if I'm wrong guys, pero ayun, sabi kasi kapag mas mataas yung HP, mas mataas din yung consumption sa kuryente. So, yung aircon namin na maliit before, yung 0.5 HP, hindi siya akma sa size ng room namin. So, halos hindi lumalamig yung room namin. So, yun, kaya nag 1 HP na kami. Medyo understandable kung bakit mas tumaas pa yung kuryente namin instead na bumaba. Kung gusto nyo malaman kung magkano yung bill namin sa kuryente after namin magpakabit ng Colleen, punta kayo sa pangalawang video ko. So, ilalagay ko ulit yung link dyan para may idea din kayo. Pero yun, after about 1 year, so nag-move out kami sa bahay ng parents ko. That was September 2024, last year lang. Ito na yung plot twist guys ha, kasi doon ko na-realize kung gaano talaga katipid yung Colleen Full DC inverter sa kuryente. Nung nandun pa kami sa bahay ng parents ko, medyo mataas talaga yung bill namin sa kuryente kasi up and down yon, tapos may 2 bedroom. So imagine ilang lights yon, electric fan and all, so maraming appliances. So nung nandito na kami sa apartment namin, nagulat ako sa mga bill namin sa kuryente na sumunod. Ano nangyari? Naglalaro na lang sa 1,413, around 1,000 pesos lang yung bill namin sa kuryente kahit na nag-aircon kami for more than 8 hours. So, flash ko na lang sa screen yung bill namin sa kuryente from September to December. Nung nag-move in kami guys, yung mga appliances namin na matataas yung consumption sa kuryente, na meron kami agad is yung inverter na ref, inverter na automatic washing machine, tapos itong aircon namin, and then induction cooker. Tapos eventually, nadagdagan kami ng PC set, TV, mga CCTV, tapos iba pang mga small appliances. And then nagkaroon rin kami ng microwave oven. So recently, mas tumaas talaga siya. Ipa-flash ko din sa screen yung bill namin for April and then May, since itong summer talagang tumaas yung bill sa kuryente. And ayan guys, as you can see, halos 12 to 16 hours yan bukas every day. Pero ganyan lang kababa yung kuryente namin. And considering na meron kaming automatic washing machine, ref, induction cooker, microwave oven, may dehumidifier kami, TV pa. For me, sobrang baba na nun. So, para may idea kayo guys, ipapakita ko sa inyo yung room namin, kung gaano lang siya kalaki. So, yan guys, ganyan lang kalaki yung room namin. Ayan yung vanity ko, bed namin. And then, ayan yung aircon. So, itong aircon namin guys, once pa lang namin siya napalinis ever since binili namin siya. So, hindi yun advisable. Dapat daw every 6 months. Pero ayun, once pa lang namin siya napapalinis. Yun yung itsura niya guys. Ayan. Now, for the mode naman guys, ang gamit lang namin kapag hindi ganun kainit is 26 degrees, cool, tas auto. And then kapag ano naman, medyo mainit yung panahon ganyan during the summer, ginagawa namin siyang 25 cool, tas auto.
So, try nyong gawin yung mode na yan. Baka gumana sa inyo. Baka mas bumaba yung bill nyo sa kuryente. What I can say is, hindi nyo naman kailangan ng sobrang lamig ng kwarto nyo. Basta yung comfortable kayo makakilos, masarap matulog, okay na yon. And ang ginagawa namin is nag-on pa rin kami ng electric fan. Ang maganda pa sa Kulin guys, hindi talaga siya maingay ha. As in, parang kung hindi nga naka-on yung panel, kung walang LED display, hindi mo alam na naka-turn on siya. Ganun siya kahina. Nag-post rin ako ng video sa TikTok ko and sabi nila, kaya daw mababa yung consumption ko sa kuryente is because hindi directly nakatapat sa sunlight yung aircon. So sabi nila, kapag yung likod daw ng aircon nakatapat directly sa sunlight, talagang mataas daw yung consumption sa kuryente, which is ganun yung ganun yung situation ng aircon namin dun sa dati naming apartment or sa bahay ng parents ko. So I think that's the reason why mataas yung consumption sa kuryente. But ever since lumipat kami, grabe, sobrang tipid niya lang. As usual, meron siyang controller dun sa mismong panel and then meron ding remote. And also, pwede rin kayo mag-download ng app nila para ma-control nyo yung temperature or ma-on nyo yung aircon nyo using yung app sa phone nyo. Ilalagay ko na lang yung itsura ng app. Wala akong tutorial guys actually kasi recently, remote lang talaga yung ginagamit namin. Pero yun guys, yun lang naman. In-update ko lang naman kayo. So kung meron kayong question about sa aircon na to, ganyan, meron kayong suggestion, please mag-comment lang kayo dyan sa video ko and then I'll reply. Bye!